Not all who call on his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Not all who call on his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Magandang gabi, nagbabalik po ang live podcast ng Danaro Gate Ministry dito sa Facebook. At Pastor Amil, magandang gabi po muli sa iyo. Magandang gabi, Pastor Derek. So, Pastor, nung nakaraan po natalakay na natin yung
dalawang bahagi po ng five solas. Yung una, yung sola scriptura, yung kasunod po yung sola gratia, ano po? Sola gratia. Ngayon, tatalakayin po natin yung sola fide. So, ano po ba ang sola fide? At bakit tinawag itong sola fide at sino po ang nagano nito? Kumbaga, nagturo. Ito ay isa rin sa mga view ng mga reformers, no? Gaya ni Martin Luther. Pasensya na, tayo ay naulanan. Kaya napaos tayo. Naulanan ako kahapon. So ang sola fide ay by faith alone. Opo. At ito yung paninindigan ng mga reformers na hindi sa pamamagitan ng bautismo, ng kumpil, ng komunyon, ng misa, at yung pagtitika o yung pagsisisi sa pari, at hindi sa kasal, sa pagpapari, pagmamadre, at hindi sa pagpasok ng katawan ng namatay sa simbahan o yung pagpapatong ng isang alagad ng simbahan sa isang naghihingalo para ang tao ay ma-justify o mapawalang sala. So, ang pagpapawalang sala kasi sa Roman Catholicism na siyang nilabanan ng mga reformers ay infused grace o sa pamamagitan ito ng cooperation ng tao at ng Diyos. Kailangan ang tao ay gagawa ng isang bagay para ma-infuse sa kanya ng Diyos yung pagpapawalang sala. Hindi alone, hindi sa pananampalataya lamang, kundi sa pamamagitan ng mga gawang pangrelihiyon. Kaya nga sa Roman Catholicism ay it is not by faith alone or sola fide alone, but also by infusion of grace of God by means of the act of righteousness of man through the participation of members of the Roman Catholic Church to the sacraments of the Roman Catholic Church. At alam natin na may 7 sakramento ang Catholic Church, no? At yun po yung sinusunod nila. At yun yung tinuro ng the Council of Trent, no, ng Roman Catholicism. At ang sabi doon, by mortifying the members of their own flesh. So, ibig sabihin, ang tao talaga ang kailangan i-mortify ng tao. So, para siya ma-justify, kailangan ng tao mag-effort o patayin yung kanyang mga pansariling at makasalanang desire at ipipresent niya ang kanyang sarili bilang instrumento ng justice sa harap ng Diyos. At yun ay sa pamamagitan unang-una ng baptism. Nako-confirm yun o nako-confer Binyag. o nako-confer yung yung justification through baptism. Yun ang pagko-confer, pagbibigay. Opo. Kaya ginagamit din nila ang Bible, no? At ang gamit nila sa yung pag-confer ng baptism, ng justification through baptism, ay yung Titus chapter 3 verse 5 to 7, no? Makikita mo parang biblical din, pero tingnan mo yung turo ng Roman Catholicism. Ito ay sa Council of Trent. Ang ginamit nila yung Titus chapter 3 verse 5 to 7. 3, tingnan po natin. 3 verse 5 to 7. Ayun sa baba. Chapter 5 verse chapter 3 verse 5 to 7. Tama yan. Basahin po natin. So, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, hindi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo pinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Yan, diretso. Mas masaganang pinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Ang binibigyan din nila rito ay yung tubig. So tayo ipinapanganak, na-justify, tayo ay nadideclare as righteous by means of water. At yung water na yun yung binyag. Napaka, ano naman ang interpretation nito? Kaya magkaiba, no? Sa Roman Catholicism, ang kanila ay infusion of grace. Hindi legal declaration na imputation. Sa mga reform kasi, sa mga reformers, sa mga Protestants,
ang justification ay ini-impute ng Diyos sa tao sa pamamagitan ng pananampalataya ng tao sa ginawa ni Kristo. So once nang isang tao ay sumampalataya, mararanasan niya yung justification dahil yun ay ini-impute ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya niya at yung righteousness ni Christ ang kanyang nararanasan na nasa kanya na. Nawawalan siya ng guilt kasi dahil sa pananampalataya at alam niya na si Kristo ang siyang nagpakabanal Opo. at naging matuwid, naganap na matuwid, paalang-alang sa kanya at para sa kanya, ay ibinigay ni Kristo yon sa kanyang puso, sa kanyang buhay, yung justification. Pinawalang sala siya. Dahil si Kristo ang namatay para sa kanya, yung kanyang bayad para sa kasalanan ay naibigay Opo. sa kanya sa pamamagitan ng kanyang katuwiran. Naiharap ni Kristo ang lahat ng tao sa harapan ng Diyos na matuwid dahil si Kristo ang kanilang representative sa Diyos. Opo. So, yung kanyang righteousness ang ibinigay sa atin para naman pagharap natin sa Diyos, ang nakikita sa atin ng Diyos ay hindi yung ating kasalanan, hindi yung ating sariling katuwiran, kundi yung katuwiran ni Kristo na pinagkaloob niya o inimpute niya sa atin. Yun ay legal declaration, yung imputation. It's a legal declaration that you have been redeemed, therefore you have been forgiven, and the righteousness of Christ is in you because of His sacrifice, yung atoning and substitutionary death. Kaya sa kanila, sa Roman Catholic ay infusion, transformation that actually makes the sinner righteous. Kailangan mong i-transform ang iyong sarili sa iyong sariling kakayahan. Bagamat namatay si Kristo, pero hindi sapat, kaya nga kailangan mong magpakabuti para ka mapawalang sala. At yung unang-unang pag-infuse ng justification ay sa binyag. Hindi bautismo kasi walang bautismo sa Roman Catholic Church. Binyag. Sa kanila yung pagwiwisik lang, sprinkling of water. Bukod pa yung kumpil doon, ano po, Pastor? Yung kumpil ay confirmation, kaya ang tawag ay kumpil. Pagka nagkakaisip ka na, nagkakasala ka na di ba? So, mga age 9, age 8, 9, 10, kaya during elementary days, ay muli kang magkukumpisal o magkukumpil. At meron ka uling ninong at ninang at iyon ay iyong uulitin. Yung parang i-declare mo sa iyong sarili na ako ay Kristiyano talaga. And then kasunod na noon yung kumpisal. Pag hindi ka pa nakumpilan, hindi ka pwedeng magkumpisal. Kaya kailangan magkumpil ka muna, magpakumpil. Yun yung confession mo na ikaw ay Kristiyano. Kasi nagkasala ka na uli pagkatapos ng binyag, nawawala yung iyong minanang kasalanan. Pag nagkasala ka na, may age of accountability ka na, kailangan mo magpakumpil. Yung pari uli ay, yun naman pari ay, i-declare ka na Kristiyano. At ikaw na may oo ka lang. Na pero hindi mo alam kung ano yung inuuuhan mo. Kasi hindi mo rin naman alam kung paano maging Kristiyano. Ang alam mo lang, kasapi ka sa Roman Catholic Church. Pero ang mga pari, kaya nga nag-i-infuse. Sila nag-i-infuse noong means of justification. Ang pari ang means. Kailangan ikaw ay i-declare ng isang pari. Kasi nga sila yung sila yung repository ng grace ng Diyos Walang iba makapagbibigay ng grace ng Diyos maliban doon sa mga pari o doon sa mga lingkod ng simbahan ng Katoliko Romano. Parang nawawala na ng kabuluhan yung faith. Kasi dahil dyan sa mga yan, hindi na talaga natin makikita na faith pa talaga yung pinagbabatayan nila. Parang accessories na lang siguro, ano ba? Parang parang lang siya, palamuti. Na parang kunyari ay faith pero sa sariling gawa. Kaya nga ang justification sa Roman Catholic Church ay proseso siya. Kailangan mong kumbaga pagbutihin ang iyong kabanalan, ang iyong pananampalataya. Kasi pagka sumuko ka, hindi ka rin ma-justify. Hindi siya instantaneous. Samantalang sa Reformed theology o sa mga Protestant ay
instantaneous yun. The moment that you have been regenerated, you have believed, you have faith in Christ, and yun yung experience mo ng justification. Kaya ang sa Roman Catholic, ang initial justification, baptism, and magpapatuloy ito sa pamamagitan ng pananampalataya at mabubuting gawa, pananampalataya at mabubuting gawa, hanggang sa huli, kailangan nilang pagsikapan yung kanilang pagpapawalang sala sa sariling kabanalan nila. Opo. Kaya yung mga nagsisikap talaga sila, yung mga matuwid naman na mga Roman Catholic, yung mga talaga nagpapakaliboto, pinagsisikapan po talaga nila, Pastor Balay. Mababait sila sa panlabas lang, pero ang puso Oo. kasi hindi nababago. Kasi ang puso ng tao ay magdaraya, marumi, sabi nga kumbaga siya ay bulok, Kasi likas na ang tao ay makasalanan So kahit na siya ay mabuti sa panlabas, pero ang kaibuturan ng kanyang puso, ang kanyang motibo, ang kanyang pagnanasa, ang kanyang pag-iisip ay laging mayroong bahid ng kasalanan. Unless na siya ay isilang sa espiritu at siya ay talagang mabaguhin, bigyan ng bagong pagnanasa, bigyan ng bagong pag-iisip ng Diyos, bigyan ng bagong ng bagong desire, bagong pag-iisip, ay saka lang siya magiging bago. Saka lang siya mawawala yung pagiging makasalanan. Kaya kailangan yung regeneration Nababaguhin ka muna ng Diyos. Papalitan ng iyong puso, figuratively, ng isang mula pusong bato, magiging pusong laman. Opo, sa Ezekiel 36:25-26, no? At yun ay himala ng Diyos. Hindi yun kayang gawin ng relihiyon at ng kahit sinong leader ng relihiyon, o ng kahit na sinong tao, kahit ng sarili mismo niya. Yes. Hindi niya kayang baguhin ang kanyang sarili. Kahit gusto mong bumait, hindi mo magawa, sabi nga ni Andrew. Pablo rin, sinabi rin po Sabi niya. din ni Pablo, Hindi talaga. Nagbabasa din siguro si Andrew, ng sulat ni Pablo. Kasi sabi niya, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Kaya ang kanilang kabutihan ay kailangan nilang pagbutihin, otherwise mawawala yung kanilang kaligtasan o mawawala yung kanilang kabutihan. Kasi nawawala sa kanila ng mortal sin. Kahit na ikaw ay nagpapakabanal, kahit na ikaw ay sumusunod sa simbahan, sa lahat ng rules and regulations, kahit ikaw ay nagpapanata, nagkukulasyon, lahat ng mga sakramento gusto mong mag-participate. Pero kung nakagawa ka ng mortal sin, baliwala lahat yun. Baliwala lahat. Ito, Pastor, na-observe ko lang. Siguro dahil hindi naman talaga yung scripture ang batayan nila Kasi, di ba po, Pastor, ito, yung sikat ngayon na pari, si Father Flavi, ano po, medyo may irita ka sa kanyang sinasabi, yung statement po niya, Pastor. Yung sabi niya na, gina-justify po niya yung mga drug poster. Kasi daw wala silang paon, mga anak, kaya nagbebenta. So, kasi ang dyan is, yun ngang ang tawag dyan kasi yung pagiging hindi ka dapat manghusga para sa kanya Parang ang sa kanya is, don't judge sin by external. Parang niya. Parang gano'n. Pero ang problema is, hindi naman external lang yun Kasi decision nila yon, internal yon. Kasi, Sa puso. kahit na sila ay walang pera, hindi mo pwedeng i-justify na okay lang ako magbenta ng shabu. So parang ginawa mo, parang parang si Robin Hood ang ibig niyang sabihin. Yun yung ganoong konsepto na Gumawa ng masama. Hindi baling magnakaw, basta ipamihagi mo sa mahirap. Hindi baling magbenta ng shabu, basta't pambaon. Justify. Justifying yung sinful actions. Ang problema kasi sa sa pagkakasala ng mga nagbebenta ng shabu, kahit na mahirap pa ang buhay, hindi mo dapat i-justify kasi ibig sabihin, pagka dinesisyonan mo na magbenta ng shabu dahil pampakain sa pamilya mo,
guilty ka kasi nag-decide ka eh. Marami namang pwedeng pamilian eh, di ba? Yes. Marami namang alternative eh, na pwede kang kumita eh. Bakit yung iba, nagbebenta nga ng lugaw sa kalsada eh, di ba? Ba't ang gusto mong ibenta? Shabu. Ito ang problema, no? Yung mga nagbebenta ng shabu, yung gumagamit, yung mga nagmamanufacture, no? Yung mga advocate, kagaya ng mga Roman Catholic priest, na advocate sila noong okay lang mag-shabu, basta pambenta lang para may makain. Grabe. Yung mga pulis, okay nga daw lang mag-shabu, basta call of duty lang kasi kailangan gising. Di ba? Ang problema, yung effect niya eh. Paano yung mga nare-rape? Hindi naman nila ginusto yun eh, na sila'y ma-rape. Pero kayo ginusto niyong mag-shabu. Unfair naman na yung mga nare-rape nila, yung kanilang napapatay, yung kanilang nananakawan, yung kanilang nasasaktan, yung kanilang pinagtitripan, walang katarungan dahil okay lang naman pala yan eh. So, okay din lang ba na kami ay maganito, na kami ay mamatay? So, kayo may free will, pinaktis nyo, sinanay nyo. Kami walang free will na patayin nyo. Biktima kasi kami, hindi kayo biktima eh. Yes. So, malaking-malaki ang pagkakaiba eh. Kayo ay participant sa crime. Kami non-participant, kami pang victim nyo. Tapos kami pa ngayon ang sasabihan nyo, kasi lumabas ka kasi ng gabi. O kaya ka na, kasi gala ka ng gala eh. O, alam mo namang mayroong, di ba yan na nga ang katwiran noon, alam mo namang may mga adik, ba't ka lumabas? So, ang nangyayari tuloy ay, yung mga dapat na mag-protect sa buhay, yung mga relihiyoso na dapat na mag-define kung ano ba talaga ang righteousness, ayun pa ngayon ang nagsasabi na yung kasalanan ay pwede nang gawing righteous. Dahil mali ang pagkaunawa talaga po nila maging sa faith. Napakamali. Minsan kasi may pakinabang kasi sila dyan eh. So ang tao, pag politika at relihiyon, lagi nang ang tao ay, ang kanyang view ay naapektuhan nung kanyang nagiging benefit eh. So maaaring sila nakikinabang o maaaring mayroon silang kamag-anak na napatay dahil nga nagbibenta ng droga. Ngayon, justifiable ba na gawin mong righteous ang isang bagay dahil lang sa damdamin mo na nasaktan ka o nabigyan ka ng pera nitong mga taong ito? Paano naman yung ibang biktima? So don't call evil a good and don't call good evil. Baligtad sila eh. Tinatawag nilang mabuti yung masama. Isaiah yan eh. Di ba? At tinatawag nilang masama yung mabuti. Yes po. Grabe na ang mundo. Kaya makikita mo na hindi mga totoong alagad ng Diyos to eh. Tapos may issue pa na tumanggap din pala siya ng maleta. Ngayon, nasabi niya, hindi daw naman siya tumanggap. Sino ba naman ang aamin na makukulong ka pag umamin ka? Yun. Gaya din ang ginagawa nila, natuwang-tuwa sila, din nakikinabang sila sa mga politiko. Pagtanggol mo kami, may pera ka. Ganon din, hindi sila aamin dahil sila ay mapapahama. Kaya pansarili lang. Yung corruption po noon sa church ay hanggang ngayon nag-i-exist. Actually, ang mga pari, nagbabait-baitan lang yan. Walang tunay na mabait na pari. Dahil hindi naman sila binago ng Diyos eh. Hindi. Kasi kung binago sila ng Diyos, aalis sila sa pagkapari. Dahil alam nila, ang kanilang doktrina ay laban sa doktrina ng Biblia. Kaya nga umalis sila Martin Luther eh, sa Roman Catholicism eh. Sila John Wycliffe, John Huss, Calvin. Diba? So mga pari yan eh. Mga mga scholars. Mga genius. Hindi lang basta sila pari, hindi lang basta sila Roman Catholic. Sila ay excellent thinkers. Gaya ni Augustine, pari iyon. Kasi magaling silang mag-isip, magaling silang umunawa ng katotohanan ng Biblia at assisted din naman sila ng Diyos, di ba? Kasi sila hinirang na maging reformed. Ngayon, ang Sola Fide ay isa sa 5 solas, ikatlo yan, no? At ito ay isang susing puntos sa pagkakaiba ng Protestantism at Roman Catholicism. Pero ito rin ang pagkakaiba sa mga biblical Christians at sa mga nagkikristiyanuhan at sa iba pang mga relihiyon. So, pati sa
within the Christian denomination, Yes, o oo. Protestant denomination. Yung Armenian, may pagkaganito parang by grace, pero kailangan mong pagpatuloy, mawawala Ano po? By faith na yan, no? By grace through faith, pero you must um, perform well. You must keep, di ba, the law. You must obey until you die. Because if you fail to obey, Wala na. you will lose your salvation. Kaya nga ang Arminianism ay modified Roman Catholicism. 50-50. Kasi hindi din naman biyaya Kasi kung biyaya, di dapat di nawawala. Pero dahil nga sa biyaya, pero hindi sapat, kaya kailangan mong pangalagaan, kailangan mong pagsikapan. Dahil kung hindi, ang hindi mananatili hanggang wakas, ay hindi maliligtas. Yun ang kanila contention Kapos yung faith pala. Kaya yung faith mo pwedeng mawala yon. Kailangan alagaan mo siya. Kailangan, hindi ang Diyos ang nangangalaga. Yung tao na may faith. Kaya yun ang nagdi-divide sa mga cults of Christianity at saka true Christianity. Kasi maraming mga tulad ng mga Oneness, Pentecostals, ang mga yan ay baptism ang kaligtasan din. Parang Roman Catholics na infusion of grace, kailangan magpabautismo para maligtas. At pagka nagpabautismo na, kahit ayaw nila na magpabautismo, sila ay nangahabol sa tabing dagat ng mga nagsiswimming. Pilit kang babautismo. Pinipilit nila bautismuhan. Kasi yung act mismo ng baptism, yun ang salvation. Hindi yung death ni Christ. Kundi ikaw, kung hindi ka nagpabaptize, di ka maliligtas. So by work pa rin, kailangan magpabautismo. Paano yung magnanakaw sa krus? Hindi naman yun ibinaba ng Panginoon sa Kristo the last minute nung mag-profess. Tapos, sige, baba muna tayo, pabautismo muna tayo, bago akyat ulit tayo, di ba? Hindi siya bumaba. Hindi bomba O ligtas, di ba? Naligtas kahit hindi nagpabautismo. Sinama sa paraiso Bautismado siya sa Jewish religion, pero hindi sa kay Christ. Hindi sa by grace na doctrine. So, meaning, ang kaligtasan ay hindi sa baptism. Hindi yun ang infusion. Hindi yun ang pag-confer ng justification. Kaya maraming mga nagsasabing Kristiyano pero Roman Catholic pa rin ang doctrine. Kasi pinagpapatuloy pa rin nila sa kanilang sariling gawa yung kanilang kaligtasan. So, justification is by faith alone apart from works. Yun. Iwalay sa gawa. Hindi po plus work. Hindi. Plus work, kundi apart from work. Tingnan natin, no? Sa Romans 3:28. 3:28. Sa kanila kasi, sa Roman Catholicism ay justification by faith plus works. Opo. May additional. Sabi po dito, kung gayon, maliwanag na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, mapapawalang sala ang tao, at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Kasi ang sabi ng mga Hudyo ay kailangan mong sumunod sa kautusan ni Moises para ka mapawalang sala. Pero ang sabi ni Pablo ay sa pamamagitan lamang. Yan diyan galing yung faith alone. Yun. Sinasabi nila walaan yung faith alone sa Bible. Meron, yan mismo. Pamamagitan lamang, only, ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan apart from the works of law. Mismong yan mismo. Malinaw Kaya talagang merong Tapos sa sa Galatians chapter 3 verse 11. Actually, yung Galatia, yan ay sulat ni Pablo doon sa mga miyembro ng iglesia sa Galatia na nag-umpisa sa pananampalataya, no? Ang justification ay by faith alone, pero may dumating na mga Judaizers at tinuruan sila na hindi sapat ang faith. Kaya kailangan ay magpatuloy kayo, sumunod kayo doon sa mga kosher, yung pagkain na bawal, yung kakainin.
yun lamang kosher na pagkain ang kakainin. Tapos huwag kayong kakain ng dinuguan. Tapos mangingiling kayo sa araw ng mga mga piyesta ng mga Hudyo. So, meron din mga Kristiyanong ganyan, bumabalik na i-influence ng mga tinatawag na Hebrew Roots Movement. Yun. Christian, tapos pinasok ng Hebrew Roots Movement na pinapabalik yung mga Kristiyano sa kautusan. Ganito rin yung mismong kondisyon at kalagayan ng mga mananampalataya sa Galacia. At ito, tingnan mo ang sabi ni Pablo, no, sa Galatians chapter 3 verse 11. 3:11. Sabi po diyan, malinaw na walang taong pinapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang pinawalang sala ay mabubuhay dahil sa pananampalataya. Yan, malinaw na walang pinawawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. So, walang ibang paraan para ka mapawalang sala, kundi sa gawa lang ng Diyos, sa gawa lang ni Kristo. Wala kang merit, wala kang maidagdag o mayambag. Ibaba mo, nandyan, ginawang halimbawa si Abraham, taas-taas pala. Yan, sa verse 9. Ang ginamit niyang halimbawa, si Abraham, kasi ang contention ng mga Judaizers, walang maliligtas kung hindi sa gawa. So, kung pagpalagay na, namatay si Jesus, o ikaw ay nakaranas ng pagtubos, no? Tinubos ka ni Kristo, pero hindi ka naman gumagawa ng mga gawa ng kautusan. Hindi ganap ang iyong, hindi ka ganap ang kapatawaran ng Diyos. Kaya nga, kailangan mo pa rin mag-perform. Yan ang turo nila eh. Kaya sabi nila, dahil lamang sa pagsunod sa kautusan, kaya ka magiging ganap. Hindi ka maging ganap na matuwid kung hindi ka susunod. Ngayon, ginamit ni Pablo si Abraham. Anong sabi diyan? Sabi po diyan, mampalataya si Abraham, kaya't siya ay pinagpala at pagpapalain ding tulad niya ang lahat ng nananalig sa Diyos. By faith, si Abraham ay na-justify. Yan, pataas. Baliktad yung sabi ko, yan. Bago Sige pa. pa. Yan. Sige pa. 6 sa verse 6. Tulad ng nangyari kay Abraham, sumampalataya siya sa Diyos at dahil dito, siya itinuring ng Diyos na taong matuwid. Mahalaga ang puntos na yan, no? Kasi wala pang 10 utos nung tawagin ng Diyos si Abraham eh. Wala pang Mosaic Law. Ngayon, kung ang pagpapawalang sala ay pagsunod sa Mosaic Law, bakit si Abraham napawalang sala kahit hindi pa sumunod sa kautusan? Wala pa naman kautusan susundin eh. Conscience pa lang ang meron. Yung budhi pa lang. So wala pang nakasulat na utos ng Diyos. Dahil lang matagal pa bago magkaroon ng kautusan si Abraham. Tapos si Isaac, diba? No po, siya. Tapos si Jacob. Tapos si Jacob. Tapos mula kay Jacob, ay lumabas si Moises. Si Moises, tapos kay Moises lang binigay ang kautusan. Pa lamang. Hundreds of years pa, no? So, paano siya mapapawalang sala kung ang pagpapawalang sala sa kautusan? By logic, wala pang kautusan, napawalang sala na si Abraham. Yes. Itinuring siyang matuwid, no? Yun ang sabi, no? Itinuring siyang banal. Itinuring siyang walang kasalanan. Yun ang ibig sabihin. He was justified. Pamagitan ng pananampalataya. Naniwala lang siya sa Diyos at yun ay itinuring ng Diyos sa kanya na yung paniniwala na yon sa Diyos ay katuwiranan. Kaya nga even yung panahon ng wala pang kautusan, by grace ang salvation, through faith pa rin. Biyaya ang kaligtasan, hindi sa gawa, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Ang pagkakaiba lang noong faith na meron ang mga tao ngayon, after na si Kristo ay dumating, mas marami tayong content yung faith. Mas marami yung ating items na pinaniniwalaan. Nung bago dumating si Kristo, ang kanila lang pinaniniwalaan, sinasampalatayanan, ay yung mga hula o yung mga pangako ng Diyos na may darating. Mga darating na Savior na Messiah. Sa Genesis chapter 3 verse 15, yun na yung unang-unang evangelistic
message, no? Ang tawag yan, proto-evangelion, na yan ang pinakaunang gospel message na mayroong isang binhi na lalabas sa alma, sa birhen, at dudurugin ang binhi at dudurugin ng binhing ito ang ulo ng ahas. Yun is Jesus Christ, no po? Na siyang tumalo kay Satanas. Yung ahas nagre-represent kay Satanas at sa kasalanan at sa lahat ng sumpa ng Diyos, at yun namang seed of a woman ay nagre-represent sa Panginoon Kristo na siyang wawasak sa gawa ng diablo. Siya ang magpapatawad sa mga kasalanan ng tao. Kaya sisirain niya yung kapangyarihan ng kasalanan. Kasi wala nang kapangyarihan ang kasalanan sa mga sumasampalataya kay Kristo. Bakit? Sila pinatawad na Kaya hindi na sila sa ilalim ng kautusan. Hindi na sila kailangan na masumpa pa at hindi na kailangan magpailalim sa kautusan para sila maligtas. So, Pastor, Tapos na yung paggawa ni Kristo ng lahat ng kautusan. Kaya nga tinupad ko ang lahat ng kautusan. Ginanap ko. Hindi ko pinawalang bisa, pero ginanap ko. Hindi ibig sabihin wala ng bisa, kundi ginanap niya lang. Ang bisa niya ay yung mapailalim ka, maging aliping ka niya. At habang panahon kang doon ka magtitiwala sa sarili mong lakas dahil sumusunod ka doon. Self-righteousness kasi yung ngayon, giniba ni Jesus yung kautusan at binayaran yung kakulangan natin, yung ating utang na hindi tayo makasunod. Para once and for all, para na rin tayong nakaganap sa kautusan by virtue of our faith in what He has done on the cross. Yun ang ginawa ng buhay at kamatayan ni Jesus. Tayo pinawalang sala sa pamamagitan ng kanyang dugo. At sapat na yon, sabi sa Hebrews chapter 10. Yung mga saserdote nung lumang tipan ay araw-araw na naghahandog ng mga hayop. Paulit-ulit, pag may nagkakasalang isang Israelita ay magdadala siya ng handog para ialay sa Diyos, para yung kasalanan niya ay mabayaran niya. Pansamantala, taon-taon. No? Ngayon, si Jesus ay ang ating dakilang saserdote na naghandog hindi ng dugo ng hayop, hindi dugo ng mga kambing at tupa at ng baka, kundi ng kanyang sariling dugo. At yung kanyang paghandog ay minsanan. At ang kanyang paghandog ay minsan para sa lahat ng sumasampalataya. Hindi na kailangang ulit-ulitin pa. Dahil sa minsanan niyang paghandog ng kanyang sariling dugo, ay napawalang sala niya ang lahat ng sumasampalataya. So, Pastor, connected ba yan doon sa sinabi ni Jesus Christ na titilistay? I mean, yun bang natapos na yung gawa ng pagliligtas? Pwede ba nating sabihin po na... Pwede rin yun sabihin. No? Lahat yun, kompleto na. Kompleto talaga. Hindi lang yung kaligtasan, pati pagpapawalang sala, tetelestai. On your behalf, I have offered my body and blood so that you may be justified. So, malinaw, ano? Ipinamuhay ni Kristo, parang sabi diyan ng MacArthur ay, yung kanyang kamatayan ay kamatayan ko at ang buhay niya ay buhay ko. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay kanyang pinagdusahan ang aking buhay na makasalanan. At sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa ay akin namang na-enjoy ang kanyang kabanalan at katuwiran. Para substitution. His life for my life and my life for His life. Siya yung parang ako siya. Yun. Yun ang hindi nila matanggap po. Kaya kailangan gumawa pa rin ng mabuti. Doon sa krus, ako si Jesus. Yes. Parang ako rin ang pinarusahan dahil siya na ang pinarusahan para sa akin. At dahil naparusahan na si Jesus, hindi na pwede pang parusahan yung mga pinarusahan na on His behalf. Kasi double jeopardy. Bakit paparusahan ng Diyos ako? Samantalang nagdusa na ang kanyang banal na anak para sa akin. Hindi ba sapat yung kanyang kabanalan? Para kalugdan ng Diyos at para ako ay hindi na hatulan. Kaya sabi sa Roma 5.1, ito ang dahilan kung bakit ay napawalan. Pakibasa ang Roma 5.1. Sabi may Deuterocanoni, apocrypha yung version. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yan, di ba? Napawalang sala na, tapos na, no? Napawalang sala. Hindi lang tayo pinatawad kasi ang pinatawad ay may kasalanan ka, pero hindi na kita parurusahan, pero makasalanan ka pa rin. Inalis ko lang yung parusa. Yun yung pagpapatawad.
Pero ang pagpapawalang sala, inalis ang sala. Yun. Hindi yung Mali parusa ang lang. inalis. Ang inalis yung kasalanan. Kasalanan, no? Pero sabi din po dun sa 8:1, ano po, Pastor, ng Roma? Kaya Ano? napawalang, bakit? Kaya ang resulta, pag wala ka ng kasalanan, Romans 8:1, Yeah. Sabi dyan, dahil wala ka ng kasalanan, dahil nga kinuha na ni Jesus ang iyong kasalanan at binagdusahan niya doon sa krus, kaya tayo napawalang sala, kaya tayo naligtas eh. Kaya grace eh. yes. Kaya sabi ay, kaya nga, hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo. So yun, amen, no? Ang parusa dyan na tinutukoy, yung walang hanggang kaparusahan sa impyerno. No? Kaya hindi na pupunta sa impyerno magpakailanman, yung pinagdusahan na ni Kristo ang kasalanan, dahil napawalang sala na eh. Wala ka ng kasalanan eh. Hindi ka lang pinatawad, makasalanan ka, inalis lang ang parusa. Ang inalis sa iyo, kasalanan. Yes. Na nang tayo ay sumampalataya kay Kristo, ang kanyang katwiran na ang ibinigay sa atin, at ngayon ay tinitingnan tayo ng Diyos na parang tayo si Kristo. Mhm. Hindi tayo si Kristo mismo, pero parang tayo siya. Oh, Yung kabanalan niya nasa yun atin. ang nakikita ng Diyos. O yung kabutihan niya ang nasa atin. Yung kanyang pagsunod sa kautusan ang nasa atin. Yung kanyang kabanalan ang nasa atin. Ba? Yung lahat ng kanyang katangian nasa atin. Dahil kanya tayong tinubos at pinawalang sala. Wala na talagang Kaya wala nang sino mang parurusahan pa kung ikaw ay sumampalataya na kay Kristo. Hindi ka napapasok sa paghatol. Pag dito sa lupa, hindi rin tayo pinarurusahan. Dinidisiplina lang tayo. Opo. Kasi wala nang parusa talaga eh. Discipline po. Parusa sa lupa, parusa sa langit o sa impyerno, wala na. Wala nang parusa sa lupa at sa langit. Ang ginagawa sa atin ng Diyos pag tayo nagkakasala, disiplina lang. Para sa ikabutihan natin, Yes. para tayo mapanuto, para tayo maging matuwid ang lakad. Hindi tayo pinapalo dahil galit siya, kundi tayo kanyang pinarurusahan dahil mahal kanya. Yes. Dahil wala kang kasalanan eh. Paano ka kagagalitan pa? Wala ka ng kasalanan. Yun ang ano doon. Wala nang kahit anong bahid dungis sa iyo, sa iyong pagkatao. Wala ka ng kasalanan kahit 1% o 0.00001%. Nabura. 100% burado na ang lahat. Yung iba kasi ay hindi kumpleto yung doktrinang ito sa kanila. Kaya they still feel guilty. Always guilty. When they commit sin, they feel guilty. Kasi akala nila, patuloy pa silang parurusahan ng Diyos eh. Hindi, didisiplinahin ka lang, hindi ka parurusahan. Yes. Pero ito po, Pastor, yung sinasabi nila na nandun pa rin yung sin nature. Yes, oo. Naroon pa rin ang sin nature natin. Kaya nga may po sinasabi. Kaya tayo nagkakasala pa rin. Kaya nga tayo dinidisiplina eh. Yes. Kasi kung hindi tayo nagkakasala, di tayo didisiplinahin, di ba? Hindi po namin ibig sabihin na hindi na nagkakasala ang Kristiyano. No? Perfect na. Perfect po tayo, hindi sa ating sarili. Yes, yung perfection. Kasi baka isipin nila, perfecto tayo dahil sa ating sariling katuwiran. Hindi po, hiram lang natin. Yes. Kaya yung imputation ay legal term. Parang adoption, legal term din, di ba? Akala nila pag inadapt na, anak ka na ng Diyos at ikaw talaga may kapangyarihan na rin. Hindi, ang pagiging anak natin ay adoption lang, inampun lang tayo. Hindi talaga tayo by genes, genetically anak ng Diyos. But tayo dineclare na anak ng tayo ay kahabagan ng Diyos. At ituring niya tayong anak kahit tayo hindi niya anak. Tayo anak ng Diablo eh. Romans 8:42-44. Pag ayaw mo nga sumampalataya kay Kristo, kahit ikaw ay isang Hudyo, anak ka ng Diablo, ang sabi ni Kristo. Pero pagkatapos mong sumampalataya, kasi sa pagsampalataya, doon sa calling, doon natin nararanasan sabay-sabay yan eh. Adoption, justification, forgiveness. Simultaneous na. Yun. Simultaneous, lahat ng doktrinang Kristiyano, naranasan na lahat ng Kristiyano nung siya'y sumampalataya, after niyang ma-regenerate. Akala ka kasi po nila mayroong gap eh, mayroong Oo, interval. kaya parang Katoliko pa rin pag may proseso eh. Kasi one time, one time transaction yan eh. Ang pagliligtas ng Diyos ay one time transaction. Imputation of all the benefits Yes. of being saved. Ang nangyari lang ay tayo hinayaan lang muna ng Diyos sa pagkakasala dahil hindi pa tayo tinawag, pero tayo hinirang na nga. Kaya tiyak na tiyak, dadaan tayo doon sa yugto ng ating buhay na tayo sasampalataya dahil tayo bubuhayin sa Espiritu eh. Malinaw. Kaya nga, wala nang hatol. Sa Romans 5:9, pakibasa rin. Romans 5:9.
Kaya pamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Yan, diba? Sa pamamagitan ng kanyang dugo. Yung dugo ay simbolo ng kanyang kamatayan. Opo. It's not the literal blood uli, no? Hindi po ito mystical, Oo. Pastor. Hindi ito mystical. By the power of the blood of Jesus. Mm. Mayroong kantang gano'n eh. Nahugasan na ba ng dugo ni Jesus? May gano'n. Mm. Kaya nga, sa pamamagitan ng kanyang buhay, ng kanyang sakripisyo, Yes. ng kanyang kabanalan, ng kanyang pagdurusa at ng kamatayan, lahat na yun, package yung blood eh. Hindi yun yung literal blood na tumutulo ha. Kundi yung blood is symbol of his sinless life. Sinless sacrifice. Offer niya yung, And yung life. Sinless offering. Buong buhay yan. Hindi yung dugo lang mismo. Kaya may sulat si John MacArthur na yung not by his blood, hindi yung literal na dugo, but by his life. Kasi yung Buhay blood, niya. yung blood kasi represents life yan. Symbolize symbol ng life. Yun ang symbol ng life. Basahin natin ang 2 Corinthians 5:21. Oh. Yan yung pag-impute sa atin ng kabanalan, ng katuwiran ni Kristo mismo. 2 Corintios 5:21. Ay ginawang makasalanan. Hindi, okay na. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y tinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Yan. Yun. So, nung si Kristo ay nasa krus, ang tingin sa kanya ng Diyos ay siya yung makasalanan na parang siya yung nagkasala. Kasi inilagay lahat Sa kanya ibinuhos ng Diyos ang lahat ng kanyang puot, ang lahat ng kanyang sumpa, ang lahat ng kanyang galit sa kasalanan, ang lahat ng kanyang sama ng loob dahil sa kasalanan. Siya mismo ang bumata ng lahat ng sumpa ng Diyos. Kaya nga sinumpa ang sinumang ibinitin sa kahoy. Opo. Sinumpa. Pero hindi siya nagkasala. Pero bakit siya pinarusahan doon? Na parang siya ang nagkasala. Dahil upang maiharap tayong righteous sa harapan ng Diyos. Kasi hindi tayo magiging matuwid eh. Sa ating sariling kagagawan. Kailangan may magbayad. Kailangan yung kasalanan natin may pumawi sa puot ng Diyos doon. At Yun yung atonement. Pagpawi ng puot ng Diyos sa kasalanan. Kaya po tawag doon, substitutionary atonement po ba yun? Yan yung tawag na substitutionary death. Yun, substitutionary death. Yung kamatayan niya ay panghalili. Yes. Ang katuwiran niya para sa akin, ang kasalanan ko sa kanya, at ang katuwiran niya sa akin. Klaro. Hindi tayo naghirap, kaya tayo naging matuwid. Siya ang naghirap para tayo gawing matuwid. Kaya ang ating katuwiran ay hiram lang. Legal na posisyon sa harapan ng Diyos. Bakit po si Christ ang kailangang mamuhay ng dapat ipamuhay natin? Dahil di natin kayang mamuhay ng katulad ng kanyang pamumuhay. Yes. Walang taong matuwid, wala kahit isa. Romans 3:10. Pero si Jesus Christ po siya ay matuwid. Ano? Sabi ni Pedro, hindi man lang nasumpungan ng kahit Yun. isang kasinungalingan sa kanyang labi. Kahit pagsisinungaling, di siya nagsinungaling kailanman. Ang lahat ng kanyang gawa ay matuwid, makatarungan, banal. Walang masumpungan sa kanya na kahit anong speck of sin, kahit tuldok na kasalanan. Wala siyang sinabi, inisip, ginawa, kaya siya ay blameless. Kaya di ba, Grabe. anong tawag sa kanya ito ang tawag sa kanya ni John. Pakibasa mo. John 1:29. Opo. Kaya ito ang tawag sa kanya ni John the Baptist. Kasi totoo yun, na siya yung korderong walang kapintasan. Kaya pakibasa. 1:1:21. 21 po. 1:1:21. John 1:29. 29. John 1:29. Kasi kailangan ang maghahandog walang kapintasan. Para ikaw mapawalang sala, dapat ikaw mismong maghahandog, wala kang kasalanan. Kasi hindi mo na rin kailangan maghandog kung ikaw ay walang kasalanan, di ba? Kasi wala ka namang kasalanan. Kaya nga tayo naghahandog eh. Kaya nga ang mga Israelita, pag nagkakasala, pupunta sa templo, may daladalang tupa o kordero o batang kambing para ipapatay yon on his behalf. At yung inahandog po nila, Pastor, wala talagang kapintasan. Oo, kaya nga ang kanilang pinipili, mayroong
requirements ang Diyos eh. Kailangan ay walang kahit anong kapansanan. Kailangan ay puting-puti, no? Walang kahit anong batik. Ang kailangan ay walang kahit anong malusog, walang sakit, walang hindi pingkaw, no? Hindi banlag o bulag ng isang mata. Opo. Pantay-pantay ang balahibo, napakaganda. At dapat inaalagaan. Para pagka siya iyong ipapapatay, may pain. Kasi galing sa yung hirap eh. Kaya lumaki. Yun yung naroon yung paghalili doon sa paghahandog, yung inalagaan mo yung iyong ihahandog. Kaya nga ang Diyos ay nagalit na nung malaki, yung panahon ni Malakias eh. Kino-commercial na lang. Maski noong sa templo ng ang Panginoong Isus ay nagalit, pinagtumbahan niya yung mga namamalit ng salapi at yung nagbebenta ng mga panghandog. Kasi anong sakripisyo nung binili mo lang yung panghandog mo? Hindi nila Walang sacrifice doon. Kaya nga hindi tinatanggap ng Diyos yung walang hirap eh. Yung walang pain. Ano ang sabi diyan ni John? Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus ay lumapit sa kanya. Kaya't sinabi niya, tingnan niyo siya, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Bakit ganun ang tawag sa kanya, kordero ng Diyos? Tupa, no? Siya ang tupa ng Diyos kasi sa lumang tipan, kailang maghandog ng korderong walang kapintasan Yun. ang isang makasalanan. Pero tao ang naghahandog. Pero ito, ang Diyos ang naghandog. Siya mismo. Ang Diyos Ama ang naghandog ng kanyang handog para sa atin. Sa ibang relihiyon, at sa lahat ng relihiyon, ang tao ang nagsisikap na maging matuwid at sila'y talagang nagsisikap na maghandog ng mga espesyal na handog sa kanilang Diyos. Halimbawa, yung mga Inca tribes, no, talagang mga birhing anak nila yon, sobrang mahalaga sa kanila. Pero dahil sa kanilang doktrina na dapat ay may isang susuko kang mahalaga sa iyo para kakalugdan ng Diyos. Kaya yung kanilang mga birhing anak, kanilang itinutulak sa nag-aalburutong bulkan kasi akala nila yung Diyos ng bulkan nagagalit dahil kulang sa handog eh. O pag walang ani, no, kailangang magpatay ka ng hayop para magdasal ka doon sa Diyos-Diyosan, doon sa bukid. Ganyan sila, no? Pagka maalon ang dagat, kailangan may papatayin ka, lulunurin ka, no? Oo, grabe. Para ihandugan mo siya kasi nagagalit. Sacrifice. Sa tunay na relihiyon, sa tunay na Diyos, ang Diyos ang naghandog para sa tao. Baliktad. Yun ang pagkakaiba ng bulaang relihiyon sa tunay na relihiyon, sa tunay na Kristyanismo. Sa tunay na Kristyanismo, sa tunay na nagliligtas na pananampalataya, ang Diyos mismo ang naghandog sa tao. Sa lahat ng relihiyon, ang tao ang nagpipilit, nagsisikap maging matuwid at sinisikap niyang siya'y makapaghandog sa Diyos para ang Diyos niya ay matuwa sa kanya. Walang sakripisyo yung Diyos nila. Ang Diyos nila laging galit. Galit lang ang Diyos lagi. Pag tuwa ang Diyos, hindi nila pinapansin. Napapansin lang nila pag nagagalit. Hindi siya personal na Diyos. Hindi personal na Diyos. Isang Diyos na nilikha ng kanilang moralidad. Dahil ang lahat ng tao kasi merong kasing sense ng mabuti at masama eh. At kinokonsensya sila. Kaya akala nila, pag nakagawa tayo ng mali, biglang merong kumidlat, baka ito ang dahilan. Galit ang Diyos na nagbigay sa akin ng konsensya. Kaya kailangang maghandog ako ng aking anak. Si Chipty nga, no, biktima ng ganyang kaugalian eh. Yung nangako siya sa Diyos, hindi naman dapat. Na, pag siya pinagtagumpay daw ng Diyos, pag uwi niya, yung unang sasalubong sa kanya, babaeng sasalubong sa kanya, papatayin niya, ihandog niya sa Diyos. Eh, unang sumalubong yung anak niya, na dalaga. Pinatay niya. Ay, kita mo. Tinuloy pa rin niya. Kasi yung paniniwala niya, naapektuhan ng mga paganong katuruan eh. Na kailangan mo maghandog eh. Pag nagtagumpay ka, kailangan maghandog. Napawi ang puot eh. Baliktad, sa Kristyanismo, hindi ang tao ang pinaghahandog ng Diyos dahil hindi kaya ng tao na magbigay lugod eh. Kahit anong ihandog niya, makasalanan pa rin siya eh. Kailangan talaga may sasalo ng puot niya na hindi nagkasala. Na yun yung aako ng galit, sa galit ng Diyos para sa kanya, para sa atin. Walang iba. Kaya siya itinuring na makasalanan, kahit siya walang kasalanan. At doon sa krus, ibinuhos ng Diyos ang kanyang puot sa kanyang sariling anak. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kanyang patayin doon sa krus. Upang sino mang sasampalataya sa kanyang anak ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon na ng buhay. Sasampalataya, hindi na mapapahamak. Sasampalataya, hindi na mapapahamak. Pawawalang sala niya eh. At sabi po dun sa 18 natin, 18 ba yun? Yung ang
sumasampalataya ay hindi hinahatulan, subalit ang hindi sumasampalataya hinatulan. Hinatulan na. Hindi ako naparito upang humatol, Yeah. kundi doon sa mga masasampalataya. Pero yung hindi sumasampalataya, hinatulan na. Sila nang humatol sa kanilang sarili. Sapagkat dumating na ang tagapagligtas, pero hindi nila inintindi, hindi nila pinansin, hindi nila tinanggap. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya, ibinigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Grabe, no? Faith lang talaga eh. Hindi good works. Walang good works. Walang good works, walang gawa ng tao, walang kautusan, walang bearing ang kautusan sa pagpapawalang sala. Ang kautusan, ang sabi ni Pablo, ay malabong anino lamang ng darating. Kinukumpara ang Panginoon Kristo na yung kautusan ay nagpapahiwatig lamang sa atin na hindi talaga natin kaya. Dahil walang naging matuwid dahil sa pagsunod sa kautusan. In-expose po tayo. In-expose tayo ng Diyos. Ito ay trainer natin. Ang kautusan ay trainer ng tao para kanyang paniwalaan na talagang hindi niya kaya. Para maniwala. Para maniwala siya na wala talaga akong kakayahan upang igupo ang kapangangatwiran ng tao na kaya ko. Dahil walang kahit isang nakasunod ng lahat na utos ng Diyos. Sa lahat na utos sa Diyos. Wala. May isa ka talagang mabibreak yung pagsisinungaling pangalang eh. Ang hirap ng hindi magsinungaling araw-araw. Talagang Yun ang pinakamaliit pero ang hirap pang gawin. mismo sa isip pa lang. May sa isip pa lang, yung pag-judge, panghusga sa Yun, kapwa, opo. sa isip mo pa lang, nang-judge ka na. Kasalanan sa Diyos yun. Yung pagsamba o pagbibigay ng atensyon ng higit sa Diyos sa mga bagay na panlupa, sa kayamanan, sa pera, no, sa trabaho. Idolatry, no? Hindi ang idolatry, yun lamang nililok na isang larawan o inanyuan na ribulto. Hindi. Ang Diyos-Diyosan ay yung ding anumang bagay, kahit hindi ribulto o kahit hindi yung tinuturing mong Diyos-Diyosan, pero anumang bagay na pinagtuunan mo ng pansin at ng panahon, pinaglaanan mo ng panahon at ng pagsisikap ng higit sa Diyos. Siya na yung iyong sentro ng iyong buhay. Kaya nga, walang makakasunod. Kaya nga ang kautusan ay, ang sabi doon, ay tagapangalaga lang natin. Upang pagdating noong Panginoon, siyang magpapalaya sa atin doon. Nang siya dumating na, wala na yung kautusan, ako na. Ako na ang sundin ninyo. Kasi iyan, binigyan ko lang siya ng pansamantalang alituntunin para hindi kayo mapahamak ng lubusan. Hindi nyo talagang kayang sumunod, pero kahit paano, napapangalagaan kayo niyan. Kasi ang kautusan ay parang alambre na nakapalibot sa atin upang huwag tayong tumalon. Alam natin ito, hanggang dito lang dapat. Ngayon, nung si Jesus ay dumating, sinira na niya ang alambre. Wala nang anumang hatol. At kayo'y malaya nang sumunod sa akin at magaan na ang pagsunod sa akin. Dahil ako na ang tumupad eh. Ang gagawin nyo lang ay ibigin ako, mahigit sa lahat. Pag-ibig sa akin, pag-ibig sa kapwa. Doon nabubuo ang kautusan, sa dalawa lang. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong lakas, buong kaluluwa at buong pag-iisip, at ibigin mo ang kapwa ng gaya ng iyong sarili. Para mo nang nasunod ang 10 utos. Si Jesus ang nagturo sa atin dahil naranasan natin kung paano tayo minahal at pinatawad at iniligtas at pinawalang sala ni Jesus. At dahil doon magaan na para sa ating sumunod, dahil tayo rin ay kanyang binuhay bukod doon, no? Tayo may buhay na, tayo may kakayahan na ngayon sumunod. Dahil tayo ay may Espiritu Santo na, in-equip pa niya tayo, hindi lang tayo iniligtas, kundi binigyan pa niya tayo ng katuwang. Ng kasama, ang banal na Espiritu. Upang masunod din natin ang kanyang mga utos. Kaya nga kompleto si Ricardos eh. Pero pastor, yung Pagliligtas eh. yung Holy Spirit hindi po siya si Magliba. Yung hindi. Ang Holy Spirit po ay hindi nakikita. Hindi po yung matandang pari na tumalikod sa Romano at naging kulto. Hindi po yun. Ito yun. Patay na po yun eh. Walang nangyayari incarnation sa Holy Spirit. Ang banal na Espiritu po ay hindi nakikita. Ngunit siya ay Diyos. At siya ang bumubuhay sa espiritu ng tao na patay sa kasalanan at siya rin yung nag-i-indwell o kumakasi sa mga taong sumasampalataya. At hanggang magpakailanman, hanggang sa langit, kasama natin ang banal na Espiritu.
Dahil hindi natin mauunawaan ang langit kung wala tayong Espiritu Santo. Dahil tanging ang Diyos din lamang ang makakaunawa at makaka-appreciate ng mga bagay tungkol sa Diyos. Kaya unless na ang tao ay may banal na espiritu kasama ng kanyang espiritu, hindi natin ma-appreciate ang langit, mababaliw tayo ron. So 14 ang 1 Corinthians, Buti at tayo ay kanyang binigyan ng banal na espiritu upang maunawaan natin ang mga bagay na inihanda sa atin ng Diyos. At upang atin ding maranasan yung kasiyahan, naganap na kasiyahan na sa tulong ng Espiritu Santo, naunawaan natin ang mga bagay na panlangit. Kaya nga hindi siya aalis magpakailanman sa mananampalataya. Kahit yung rapture, hindi po aalis ang Espiritu. Ang inaalis ay yung paghadlang ng banal na Espiritu sa demonyo. Pero yung hindi pag-alis ng banal na presensya mismo, dahil hindi na magiging all-present ang Espiritu Santo, titigil siya sa pagka-Diyos pag nawala na siya sa mundo at kahit saan dako. Ang inaalis ay yung pagharang sa kasamaan, sapagkat doon sa 7 years of tribulation, ay sukdulang magpapakasama ng tao sa sobrang sama dahil hindi na bibigyan ng limitasyon ng banal na espiritu ang kanilang pagkakasala. Ngayon kasi may pumipigil sa kasamaan . Kakita mo kahit na masamang tao ngayon, kahit yung mga nagdadala ng maleta, nahihiya pa rin, hindi makatingin sa camera . Kita naman yung Pero kitang-kita, habang ini-interview, talagang nakatingin lang doon sa reporter . Hindi makatingin sa taong bayan. daming malita. Kahit paano ay may kahihiyan pa rin. Kahit kaunting-kaunti lang. 0.0000001.5. Hindi po masyadong makapal ang mukha. Pero ganap na depraved. Ganap na makasalanan. Hindi lang sobrang samang-samang sama. Masama siya pero hindi pa may pumipigil pa sa kanyang kasamaan. Unlike po sa tribulation wala nang makabuelo po yung talagang papatay. Wala nang doon, habas ng pagpatay doon. Walang awa na ang tao doon. Pag hindi ka sumusunod sa gobyerno, patay ka, barilong. Wala lang. Tsaka walang katarungan kasi legal. Legal ng pagpatay sa Kristiyano. Sa mga hindi ayaw magpatatak. Kaya dapat ma-rapture na tayo. Okay. Ngayon, mayroon lang po akong isang mahalaga na sasabihin. Ang kailangan lang po ng justification ay yung pong mga matanda. Hindi po kailangan ng justification ng mga bata. Ayun. Na namatay na bata. Kasi po bakit? Ang ginajustify po ay yung nagkasala ng actual sin. Yung alam niyang siya nagkasala, yung siya guilty. Ang mga bata po kasi na isinilang na makasalanan dahil lang sa mina ng kasalanan, hindi sila guilty dahil hindi naman nila kasalanan yun. Paano ka magigilty? Di mo nga alam yung kasalanan . At kung sino mamatay po na bata, they don't need faith to be justified. Because they are justified. Why? Because of the atonement of Christ. Ang kamatayan po ni Kristo ay may dalawang effect. Yes po. Una po ay yung atonement para sa original sinful nature. Sa original sin, not sinful nature. Hindi inaalis ang sinful nature, just to be clear. Yung pong punishment for original sin, ina-atone. So, tapos po yung punishment for actual sin, inire-redeem. Redemption in atonement. Magkaiba po kasi ang atonement sa redemption. Ang atonement ay may reference sa original sin. Ang redemption ay may reference sa actual sin. Ngayon po, ang mga bata na walang actual sin, kaya po sila ligtas pag namatay silang sanggol. Kasi mayroong doktrina sa Reformed Theology na mahirap tanggapin talaga dahil kahit sa akin na Reformed. Kasi ang sa kanila ay ang mga batang namatay na bata, pag hindi sila nabinyagan sa Presbyterian, at hindi sila nabautismuhan, at hindi sila anak ng mga Kristiyano, sila rin ay sa impyerno. Hindi kawawa. Kundi argument ito from the scriptures. Dahil ano sabi ni David doon sa kanyang anak sa pagkakasala kay Bathsheba na namatay? Diba? Bakit siya nagluluksa nung naghihingalo? Diba? Siya nag-ayuno, ayaw niyang kumain, nalungkot, siya na umupo sa abo, nagdamit sako, bilang tanda ng pagluluksa. Pero nang mamatay, biglang umalis sa pagluluksa, nagbihis, naligo, at naging masaya na. Ang sabi nung kanyang mga dama, nung kanyang mga tao sa palasyo, alalay, mahal na hari, bakit nung naghihingalo pa lang yung anak mo,
yung lungkot na lungkot mo. Pero nung mamatay, masaya ka. Ano sabi niya? Kasi hindi ko na siya makikita pa sa lupa, pero isang araw makikita ko rin siya sa langit, sa paraiso. Magkakasama kaming muli. Alam niyo, may concept si David ng heaven eh. Hindi lang pa yari, no? Hindi pa lang yari yung mismong actual na word na heaven. Paradise. Sa Old Testament kasi, paradise ang heaven. Opo. Kasi nga, si Jesus Christ ang nag-define kung nasa ang paradise. Nasa heaven. Pupunta ako sa langit. Naroon kung saan naroon ang Ama, doon din ako. Ngayon, wag niyo pong ipa-confuse, no? Hindi po ito universal, Opo. salvation. Hindi po ito, tawag dito, universalism. Kasi may bintang na yun daw atonement for the punishment for original sin is magkokos ng salvation sa lahat. Hindi po. Ang nasisave lang doon ay yung walang actual sin. Kasi yun ay para lang sa mga sa punishment for original sin. Pampawi iyon ng puot. Pampawi ng puot ng Diyos. Yung kamatayan ni Jesus ay pampawi ng puot ng Diyos sa original sin ni Adan. Upang walang haharap sa Diyos na actual na nagkasala, nasasabihin nila, ako na may isinilang ng makasalanan, ba't mo ako dinala rito? Ops, hindi ka dinala rito dahil ilikas kang makasalanan lang. Dinala ka rito sa impyerno, yung pupunta sa impyerno. Hindi mo pwedeng dalhin sa impyerno kasi ako yung makasalanan ng isilang eh. Hindi, kasi bakit? Hindi ka nagsisi. May isip ka na naman eh, di ka nagsisi. May ebanghelyo, di ka nagsisi. Naroon yung freedom eh. So, gusto yung infant na na-save siya dahil dun sa atonement, hindi pa rin yung innocence niya ang Hindi po, hindi. Yung atonement pa rin ni Christ. Kasi meron siyang original sin. Kasi yung during the Day of Atonement, no, Opo. sa Old Yan. Testament, may dalawang handog eh. Yung isa asalel lamb, yung isa ay sacrificial lamb. Yung asalel lamb, dinadala niya, pinopronounce ng Levites o ng priest sa ulo noong asalel lamb, lahat ng kasalanan ng bayan. Tapos papaalisin siya. At bawal iyon nahulihin, bawal iyon napatayin yung asalel lamb. Bawal hawakan. Kasi dala-dala niya yung kasalanan ng bayan, ng kampo. Yun namang isa, ganun din ang gagawin. Uusalin ng saserdote yung kasalanan ng bayan sa ulo ng tupa. Yung lamb. Yun yung tinutukoy kay Jesus. Yung John 1:29, ang pagtukoy, asalel lamb yun. Kasi para sa lahat. Di ba, tinan mo yung word? Took the sin of the World. Yun yung punishment for original sin. Ang mundo ay hindi na ngayon parurusahan dahil sa kanya lang kasalanan ng ni Adan. It's so unfair for somebody to be punished because of sin of his father. He must be punished for his own sin. That's where the justice of God plays out. Doon sa kanyang atonement, doon sa punishment for original sin. Hindi yung original sin ang inatone, kundi yung punishment doon. Yung galit niya, yung wrath of God for original sin. Kaya hindi na nagagalit ang Diyos sa lahat dahil sa original sin, but nagagalit siya dahil sa iyong actual na sin. Kaya sinusumpa ang mundo dahil sa actual na kasalanan. Napawi ang puot ng Diyos doon. Pero yung puot ng Diyos sa mga actual na kasalanan ginagawa ng tao ay talagang sobrang galit. Kaya nga, namatay ang kanyang anak din para doon. Kaya ang kamatayan ni Jesus may dalawang benefits. No? Para sa lahat ng tao, yung appeasing of God's wrath on original sin that they have inherited from Adam, Romans 5:12. And then secondly, redemption of those who have been enslaved by sin, by their actual sin. And to escape the wrath of God that is to come. Kaya walang pupunta sa impyernong bata. Walang pumupunta sa impyernong bata. Kasi yung atonement ay... Oo. Ang pumupunta lang doon, matanda. Kita mo sa hell, laging matanda. Walang banggit na bata. Kasi sabi nga ng Panginoon, lumapit sa akin na maliliit na bata. Sapagkat para sa katulad nila ang kaharian ng Diyos.
Pero sinasabi Sabi ng iba, bata daw yun sa faith. Hindi po. Literal na bata. Literal na bata. sabi naman nila, sa katulad nila na, I mean, yung wala silang makita mo po yung bata, yung katangian ng bata. Dalawa. Baka daw po tinutukoy Para sa mga bata na gano'n, and para sa mga taong katulad din ng bata. Yes. Dalawa yun. Talagang literal na bata yun. Huwag nating gawing figurative. May dalawang meaning yun. Literally, yung mga bata na talagang walang muwang o namatay sila na bata, ito sa kanilang kaharian ng Diyos. At para din doon sa mga taong asan bata. Sa hindi isip bata, kundi yung ang pananampalataya gaya sa bata. Kasi yung iba ang kanila isip bata hindi naman iba yung batang pananampalatayang gaya ng sa bata, iba yung pananampalatayang isip bata. Yung kasing gaya ng sa bata, yung dependent. Yung dependency. Kahit matanda ka na, kung ang pananampalataya may gaya sa bata, para sa iyo ang kaharian ng Diyos. At kung ikaw din ay bata, dahil likas talagang ganun ka, ang pananampalataya may bata, nagtitiwala ka sa kung anong sinabi ng Diyos. Diba? At namatay ka sa ganoong kalagayan. Hindi lang yung bata na wala pang moral reasoning, kundi pati yung mga matandaang edad pero hindi umunlad ang pag-iisip, bata pa rin. Opo. Kasi may mga taong ang isip nila, ang edad nila 50 na, pero ang isip nila 6 years old. Yun yung mga moron, di ba? Mga moron o yung mga batang hindi na umunlad ang kanilang intellectual capacity to understand what is good and what is bad, what is evil. So, sila lahat ay pinawi naman ng Diyos ang kanyang puot sa kanilang minanang kasalanan, sa kanilang pagiging makasalanang natural. At hindi sila magdurusa. Kaya nga, di ba, yung baliw din, di ba, kahit sa batas ng tao, yung baliw, wag mo siyang lalabanan. Dahil itinuturing siyang walang kasalanan. Kasi hindi naman niya alam yung Hindi niya kasi alam Kaya nga wala siyang culpability. Wala siyang accountability sa batas. Kahit nakapatay na yung baliw, ang sisisihin pa yung napatay, lumapit ka Di ba kasi, kaya nga, mas baliw ka pag nakipagtalo ka sa baliw. Yung iba naman, baliw na nga, nakikipag-usap pa at nagagalit pa sa baliw. Di nagagalit nga yung baliw. Mas baliw ka. Kaya pag ano mo yung baliw, ay wala siyang kasalanan sa iyo. Kaya iniiwasan iyon. Dinadala sa institution. Pero sa kaligtasan, depende kung anong edad niya nabaliw siya. Like kung nabaliw naman siya, 30 years old na. Bago siya nabaliw, may accountability na siya. Kasi may moral reasoning na rin siya Na from 7 years old hanggang 30 years old, hindi siya nagsisi. Doon siya hatulan ng Diyos sa mga panahong yun. Pero nung siya ibaliw na, hindi siya manahatulan ng Diyos sa kanyang kabaliwan. Na siya dadalhin sa impyerno dahil baliw ka. O doon ka kasi baliw ka Hindi pwede yun. Maski sa batas ng tao, itinuturing natin na labag sa batas ang magparusa sa baliw. Kung ang tao nga may ganoong idea ang Diyos pa. Galing na lang naman sa Diyos ang moralidad ng tao. Mas excellent ang moralidad ng Diyos. Dahil siya'y banal, banal, banal. Hindi lang siya moral, kundi siya'y banal. Walang kapintasan, walang kasalanan sa Kanya. Walang bahid dungis ang Diyos. At hindi niya kayang magkasala. So kaya nga, sa atin, ay sa adult lang lagi. Kaya nga ang Biblia sinulat naman sa adult Kaya nga sa Biblia, wala namang sinasabi na turo tungkol sa bata. Hindi naman bata ang nagbabasa. So intended ang salita ng Diyos sa mga marunong ng munawa. Paano pangangaralan yung bata? Hindi. Kaya hindi kailangan yung pangaral sa bata sa Biblia. Kaya nga, turuan mo lang siya. Hanggang sa paglaki niya, kanyang dadalhin. Pero hindi ibig sabihin ay, yung bata ay talagang totoong matututo. Yun ay yun ay kasabihan. Teach a child in the way he should go and he will not depart from it. Pero not all children ay hindi nagdi-depart. Kahit nga anak ng pastor, mula pagkabata. Yun ay, kasi ang Proverbs at saka ang poetical books, they are figure of speeches. General truths, but not absolute na lahat nagaganap talaga. Parang ideal. Ideal, ayan. Pwedeng, ideal. Yan talaga yung dapat. Kung anong puno, siya ang bunga. Pero hindi naman lahat ng bunga ay gaya ng puno. Yes. Na masama. Depende din. Kayang baguhin ng Diyos yun. May tanong po ba tayo? At magtatapos tayo sa mga pagsagot sa ating mga tanong. Sabi po ni Christian, even Pontius
Pontius Pilate said, I found no fault in this man. Oh. Is it Yes, his grace? tama. Pagiging perfection is his grace. Although si Poncio Pilato ay nagdidetermine siya doon sa code ng Roman Empire, not sa morality lang. Pero ang tinutukoy na wala siya kapintasan ay even sa pinakakaliit-liitang niya, aspeto ng kanyang pagkatao at pagka-Diyos. Dahil siya Diyos din eh. Mukhang wala naman po tayong tanong, Pastor. Wala tayong tanong. Okay, kung wala tayong tanong, magpaalam muna tayo dahil ako po ay masama rin ang pakiramdam. Pero pinipilit ko talaga na itawid dahil kailangan nating mag-aral, magturo ng salita ng Diyos. Ako baka mabitin yung mga... Kasi para dire-diretso. Sa susunod naman, natin is Solos Christus. Solos Christus na po. Christ alone. Wala lang, hanggang sa Sola Fide. Hindi, yung Soli Deo Gloria. Okay, sabi niya, no? Paano natin malalaman na born again na po tayo? Pag may iba ka ng desire na iba kaysa sa dati, gaya nung ikaw ay hindi pa Kristiyano, ibang isip mo eh. Wala kang concern sa mga bagay na spiritual, wala kang pagnanais sa salita ng Diyos, wala kang anumang pagnanais na mapakinggan o makinig sa mga pastor o magbasa man lang ng Biblia. No? Wala kang interes sa future. No? Hindi mo iniisip yung buhay na walang hanggan, wala kang ganon. Wala kang care sa iyong kaluluwa. Yeah, po. Tapos hindi ka nauuhaw no, sa iyong mga gatas na spiritual na nakukuha mo sa Bible study, sa prayer meeting, sa worship, sa fellowship with fellow believers. No, gustong-gusto mo na ngayon na makasama yung mga kapwa mo na ng palataya. Ayaw mo na marinig yung mga salita ng mga hindi Kristiyano na dati mong kasama. Pag nakarinig ka ng mura, nangingilabot ka na o para kang hindi mo na kayang tagalan. O kung ikaw naman noon ay ang panlasa mo ay para sa mga bagay na nakakasaya sa'yo, sigarilyo, mga bisyo, sugal, babaero ka, lalasing. Ngayon, nung maging Kristiyano ka, unti-unti nang nabawasan o nawala na lahat. No? Depende sa paglago ng taong iyon sa pananampalataya. Tigit sa lahat, no, iniibig mo ang Diyos. Yes, yung salita niya. Iniibig mo si Kristo. Hindi lang yung salita niya, kundi personal na mayroong kang pag-ibig sa Diyos. Mayroong kang personal na relasyon na alam mo siya, totoo siya. At alam mo na minamahal ka niya. At alam mo na ibinigay niya ang buhay ni Kristo para sa iyo. At dahil doon, nire-reciprocate mo yun kahit hindi kailangan. Pero kusa ka sumusunod. Kasi yung iba sinasabi nila na mahal daw nila si Jesus eh. Pero hindi nagsisimba, hindi rin nagbabasa ng Biblia. Ayun lang. Sinungaling. Ang nagsasabing siya nasa liwanag, pero namumuhay sa kadiliman. Sinungaling. Ang hindi naman sumusunod sa utos ng Diyos, pero nagsasabing iniibig ko ang Diyos, ay wala sa kanyang katotohanan. Sabi ni John. Nasagot po nakasagot po. Next na lang po, pagaling po kayo. Okay, nasagot ko na rin po. Sige po. Sige po. At paalam na tayo. Yun, so. Elaborate. Sige. Paano po malalaman po yung faith without work is dead sa James Santiago? May interpretation ng mga ibang sekta. Oo nga. Okay, ganito kasi marami ang hindi naunawaan na yung aklat ni Santiago ay para sa mga Hudyo. Hindi ito para sa mga pagan na naging Christian, hindi ito sa mga Gentiles na naging Christian. Kakita nyo doon sa kanyang greetings. Sa lahat ng 12 angkan ni Israel, di ba? Para sa mga Hudyo. Para sa mga Hudyong mananampalataya ito. Kasi ganito yan eh. At ang sabi niya diyan, kung sino mang tao ang magsabi na siya may pananampalataya. Ito yung nagsi-self-confess na I have faith. Pero hindi naman totoo kasi sinabi lang niya. Ang demonyo man sumasampalataya. Ito yung mga fake na faith. Di ba? Ito yung mga false profession of faith. Yun. Hindi po yan tunay na faith. Yung sinasabi niya. Kasi ang nakikita siguro niya, Pastor, ay
ito yung batayan ng mga naniniwala sa faith plus good works. Faith plus good works kasi ang mga Jews yung iba. Mga Judaizers karamihan, pero wala namang good works. Pero hindi po ibig sabihin na ito ay pwedeng gamitin para patunayan na hindi lang pananampalataya, kundi may kasamang gawa rin ng kaligtasan. Kundi, ang pinaka-context talaga ay. So ito yung mga nakikijoin, tapos akala mo Kristiyano, pero hindi tunay na Kristiyano. Kasi hindi naman talaga, walang binagong buhay. Walang binagong buhay. So, iyan yung paksa dyan. Hindi iyan yung saving faith. Yes, hindi. Yan yung dead faith. At hindi yan nakakapagligtas. Hindi yan ang totoong save. Ngayon, sina-challenge niya kasi yung mga Jew, kung totoo ka talaga na may faith, dapat, gagawa. Hindi niya sinasabing, hindi nakakapagligtas ang faith lang. Hindi niya sinabing, hindi totoo ang faith alone. Ang sinasabi niya, kung totoo yung faith, na yun lang ang talagang faith na walang iba, na totoo, yung nagbubunga ng gawa. Yun yung faith alone. Yun yung true faith. Na nagbubunga. Nagbubunga kasi yung faith alone Yung faith lang ang kaligtasan. Nagbubunga siya kasi naturally ng mabuting gawa. Pero yung hindi nagbubunga, hindi mo pwedeng sabing faith alone. Kasi yung faith na sola fide, yun ay may kasamang bunga. Bunga ng tunay na faith, yung mabuting gawa. Hindi siya karagdagan o hindi siya requirement para maligtas. Iba po yan. Iba po yun. Hindi po nagtuturo si James na kailangang may gawa ang kaligtasan. Hindi. Kung hindi, may nasasabi doon sila daw ay may tunay na faith. Pero walang gawa. Sabi niya, fake na faith yan. Hindi kayo ligtas kasi hindi naman totoo yung faith na yon. Ang tunay na faith na tinutukoy sa sola fide din ay yung faith na nagbubunga ng mabubuting gawa. Ephesians 2:10. Diba? For by grace you have been saved through faith. And this is not of yourself. This faith is not of yourself. This is the work of God. That no one should boast. And sabi doon, for we are God's workmanship. Diba? Yes. Created to do good. That God has appointed us for us to do. So, kaya Pastor, para maging malinaw, so paglilinaw, na yung pag sinabi nating faith alone, yung sola fide, ito yung faith na hindi ibig sabihin na nakanganga lang. Hindi po yun. Na ikaw ay ganyan ka na lang. Dead faith yun. Dead faith yun. Wala patay yun. Yun ay salita lang, hindi totoong faith. Kaya maraming nagsasabi doon na may pananampalataya ako, ipakita mo sa gawa. Diba? Pakikita ko naman ang aking gawa na dahil sa pananampalataya. Nang dahil sa pananampalataya. Nabunga ng pananampalataya. So, hindi talaga bukod. Hindi bukod. Bunga lang yung work noong living faith. Pero yung dead faith, walang fruit. Kasi hindi naman nagbubunga yung patay, di ba? Kaya sinabing patay kasi walang patay na punong nagbubunga Tama. Kaya hindi pag sinabing sola fide, hindi yun tumutukoy sa dead faith. Hindi po yun. Living faith. Sige po, magpaalam na tayo. Nakatulong tayo. Magpagaling din po kayo. So, babalik po kami sa next week ulit, Tuesday and Thursday. At ito po ang The Narrow Gate and we are the Cult Busters. God bless you.